budget, wala pa namang project. Kaya yung minsan, ghost project ang nangyayari. Lumabas ang budget, pero walang project. Kita nyo resulta, nagkakagulo-gulo tayo ngayon. Kasi nga, hindi competent ang pamamahala. Nakikinig siya sa dikta ng paligid. Wala siyang sariling decision making. Magandang araw po sa ating mga kababayang Pilipino. Ngayon na nandito na naman po si Bags24 para pag-usapan po natin to mga idol. Tungkol po ito sa isang netizen na nagsasalita po tungkol po sa pamamahala po ni PBBM ngayon sa ating bayan. Ito mga idol ay nakaagaw pansin po sa aking paningin dahil sa lahat ng mga sinasabi po ng isang netizen na to ay talagang ramdam po halos ng mga kababayan nating mahihirap kung ano po tong mga sinasabi niya tungkol po sa ating bayan. Ito mga idol ay samahan niyo po ako ngayon sa ating video para pakinggan at panoorin po natin itong sinasabi po ng isang netizen na loyalist po ng mga Marcos. So ayan mga idol, samahan niyo po ako ngayon. Titignan natin yan. Ayan mga idol, tignan natin. Pacquiao, inendorso na ni Bongbong Marcos bilang senador this coming election 2025. Ano pong nakikita mo dito? Ang nakikita ko dyan, mga mangga. Mga mangga sila. Mga manggagamit. Iipin nyo. Kasi talaga namang yamado ka kapag nasa administrasyon ka. Yamado ka dahil meron niyang political mechanism. Nasa kanila ang posisyon. Nasa kanila ang power. Nasa kanila ang pera. Nasa kanila ang pondo. Kaya nasa administrasyon sila ngayon. Pero wag nilang i-underestimate ang sentimiento ng mga mahihirap na mamayang Pilipino. Dahil ang boto ng mga mamayang Pilipino nandun pa rin sa tunay na may serbisyo para sa tao, hindi para sa pansarili lamang. Kaya yung mga yan, nasa administrasyon ngayon, dahil iniisip nila, lamang na lamang sila. Nasa administrasyon eh. Siyempre, nasa kanila ang power. Oh, nasa kanila ang koneksyon. Nasa kanila ang pondo. Magagawa nila lahat ng gusto nila na mobilization ng mga pangangampanya dahil nasa administrasyon sila. Pero hindi nila iniisip ang tunay na problema. Hindi nila iniisip ang tunay na puso ng mga mamamayang Pilipino. Matalino na po ang mga mamamayang Pilipino. Huwag nyo lang gamitin ng smart magic. Huwag nyo lang gamitin ng pandaraya. Hindi na kayo mananalo. Tandaan nyo yan. Pero pag kayo nandaya, alam ng Diyos yan. Pero sana naman, maging parehas ang labanan sa eleksyon na to. Kasi hanggat merong smart magic, wala pa rin tamang politiko na uupo sa gobyerno. Mananalo pa rin dyan ang mga artistang hilaw. Mananalo pa rin dyan yung mga walang nagawa sa pamamahala. Kasi nga, may smart magic. Kaya para sa akin, abolish muna yung smart magic na yan sakali man dumating ang panahon ng pag-eleksyon. Tingnan nyo mga idol, yung mga sinasabi po ng isang netizen na yan, ayan. Yung sinasabi po ng isang netizen yan, talagang totoo po yan na nangyayari po sa ating bayan. Tingnan nyo po mga idol ngayon. Sino po yung mga senador na sumama po sa partido ni PBBM ngayon? Di ba yan yung mga senador na dikit ng dikit noon sa panahon po ni PRRD? Tama po yung sinasabi ng isang netizen. Isa nga po silang mangga. Kasama po sila sa lahat ng mga senador na yan. Kasama po sila lahat. Isa po silang mga mangga. Totoo naman talaga ang sinasabi nito eh. Itong netizen na to eh. Kung patuloy na umiiral po ang ganyang klaseng pamamahala dyan sa COMELEC, yung smart magic na yan ay talagang wala pa rin magandang eleksyon na mangyayari ngayong 2025. Alam po natin yan mga kababayan nating Pilipino na nandyan talaga yung dayaan palagi dito sa Pilipinas na to tuwing pagdating ng eleksyon. Maliban na lang nung nangyari ng eleksyon ni PRRD na talagang landslide na halos lahat ng taong bayan bumoto po sa kanya. Kahit anong pong gawing daya o ilang milyon po ang ginawa nilang dagdag para sa partido nila, wala pa rin kabuluhan. Di ba? Kasi landslide, ang daming bumoto kay PRRD. Di ba?
Kaya totoo po yung sinasabi ng isang netizen na yan. At hindi po natin maipagkaila po yan dito sa Pilipinas dahil yan ay katotohanan po na may dayaan po talaga sa eleksyon dito sa Pilipinas. Kaya sana naman ay makinig po tayo lahat ng mga Pilipino, no? Kung sino po yung nakita natin na mga politiko na wala naman pong ginawa diyan sa Senado, tumakbo lang ng tumakbo, wala rin namang naitulong sa ating bayan, dapat wag na po nating iboto yan. Lalong-lalo na po yung mga tumatakbo ngayon na mga mangga nga, mangga. Isang mga mangga gamit. O, yan. Ha? Napakaganda po ng sinabi po ng isang netizen na to at nakapukaw pansin po to sa akin dahil halos lahat ng mga sinasabi niya nararamdaman ng mga mahihirap. Hindi kasi ito pansin ng mga yayaman dahil wala po silang pakialam sa paligid. Itong mga mahirap, sila po yung nakakaalam kung gaano kahirap sitwasyon nila dito sa ating bayan. Di ba? Totoo po, lahat ng mga sinasabi ng isang netizen, walang magandang eleksyon pag nandyan pa yung smart magic. Kasi nandyan talaga yung dayaan. Di ba? Kaya sana naman mapansin ito ng mga kababayan natin Pilipino na sana baguhin na yung sistema kung paano magboto ng eleksyon na darating sa 2025, baguhin na yung sistema na maiwasan talaga yung dayaan na mangyayari dito sa Pilipinas. Di ba? Napakagandang sinasabi po ng isang netizen na to. So, ayan mga idol ha. Meron pa po to siyang mga sinasabi. Ayan, pakinggan pa natin mga idol. Ayan, pakinggan pa natin. Wala akong personal na galit dyan sa Pangulong BBM na yan. Kaya lang, hindi niya tinutupad ang pangako niya, hindi niya ginaganap yung mandato niya, talagang magre-react tayo dahil para tayo sa pagbabago at para tayo sa mamayan at sa bansa natin. Yun ang hinihingi ng mga mamayan. Ang pagbabago ng antas ng ating mga pamumuhay. Yung magandang pamamahala, hindi yung pangungurakot ang inuuna. Ngayon, puro sila nakapokus sa budget Isa pa nga yan may suggestion nga ako dyan sa budget na yan Dapat personal kong sasabihin, akin sana yun Yung kaso sasabihin ko na ngayon tungkol dyan sa budget. Proposal ko lang para sa budget. Lahat ng mga departamento na yan, mga senador na yan, mga congressman na yan, kung bibigyan man ng budget yan, dapat bago magbigay ng budget, yung meron ng project. Nakuha nyo? Ibig ko sabihin, kapag meron kang project, doon pa lang magkakaroon ng budget. Ang ngayon kasing sistema natin, binibigyan na kagad sila ng mga budget even without proposal of budget, project. Ibig sabihin, halimbawa, bibigyan na to ng budget, pero wala pa namang proposal project kung ano. Basta ikaw meron kang 20 billion para sa project mo. Anong project yun? Wala pa, di ba? Pero meron na kagad naka-release. Kaya ang dapat dyan, bago bigyan ng budget, may project muna. Diba? Para magamit talaga yung pera, yung budget, sa proyekto. Hindi, may budget, wala pa namang project. Kaya yung minsan, ghost project ang nangyayari. Lumabas ang budget, pero walang project. Ayun. Sapol na sapol ni tatay lahat yung mga opinion ng taong bayan. Diba? Di ba, tama-tama yung mga sinasabi po ng isang netizen. Ang kayo mga idol, kahit kayo, nakita nyo at naririnig ninyo yung mga sinasabi ng komento ng isang netizen na yan. Di ba, katotohanan lang yung sinasabi niya para sa ating bayan. Katotohanan, ang mga sinasabi niya kung ano yung pamamahala na ginagawa po ng administrasyon ngayon. Di ba? Wala naman po silang ibang ginagawa ngayon focus lang po sila dyan sa budget ng Office of Vice President. Pabalik-balik na lang yung ginagawa nila. Wala rin naman katuturan. Totoo po yung sinasabi ng isang netizen na sila naman lahat, meron naman po silang budget. Bakit hindi po imbestigahan din yung budget nila? Di ba? Tama nga po sinasabi ni Senador Bato de la Rosa, lahat naman may budget. Bakit hindi rin pag-uusapan yung budget nila? Bakit nakapokus lang po sila dyan sa Office of the Vice President? Nakapokus lang po sila dyan kay VP Sara.
So, ibig sabihin, may plano talaga silang hindi maganda para sa ating bayan. Yung darating na 2025 election, mabigat na kalaban tong partido na to dahil alam po nila kung paano po magserbisyo yung mga Duterte. Di ba? Kaya kitang-kita na po natin mga kababayang Pilipino, no, kung gaano po kasakim sa kapangyarihan itong administrasyon ngayon. Sana naman ay lahat ng mga kababayan natin Pilipino, no, magising na sila sa katotohanan na nangyari po dito sa Pilipinas. Tayo lang po ang pinaglalaruan ng mga opisyal na ito. Wala po itong ginawa kung hindi magnakaw lang po sa pera ng ating bayan. Kung sana may paninindigan po si PBBM sa lahat ng mga pinangako po niya sa taong bayan, hindi sana wala po sanang problema yung taong bayan ngayon. Kasi nakikita po ng kababayan natin mga mahihirap kung ano po nangyari sa ating bansa. Ang ginagawa lang kasi nila ngayon, ginagawa nila ngayon, panay banat sila dito sa kalaban ng kanilang partido. Itong mga Duterte, nandyan sila para batikusin o ano ang ginagawa ng mga Duterte. Nandyan sila para punain yung maling ginagawa ng administrasyon ngayon. Ang nangyayari, itong si PBBM, ipanay pakinig lang siya dito sa kanyang mga alipores na nandito sa Malacanang. Kaya hindi po alam ni PBBM kung ano pong nangyari sa ating bayan.